Mga master, okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ad sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Gayunpaman, mabilis siyang tumalikod at malamig na sinabi, sa wakas kaya mo na bang sumuko? I really didn't expect na ikaw, na dating isang dakilang master, ay gagawa ng kasuklam-suklam na bagay, nagtatago sa isang sulok, palihim na palihim, at aatake sa amin ng dugo. Sa iyong mga kwalipikasyon, ito ay masyadong mababa. Sinabi ng sagong may puting damit ang mga salitang ito, syempre, para galitin ang halimaw, hanggat lumitaw ang halimaw, ang ulan ng dugo ay maaaring matapos dito. Syempre sa itsura niya, natural na mas madali silang umatake. Ikaw ay isang maliit na piraso ng basura, karapat-dapat ka bang akusahan ako? Ang isang maliit na bulate ay umuuga sa isang malaking puno, at hindi mo pinalalaki ang iyong sariling mga kakayahan. Ang blood network ay biglang lumitaw muli, at pagkatapos, isang madugong liwanag ang biglang sumilaw sa buong katawan, at ang nakaputing damit na sugo at ang iba pa ay biglang nakaramdam ng napakalakas na puwersa na dumarating sa kanilang mga mukha. Bagamat isang grupo ng mga tao ang mabilis at hindi namamalayan na nagtanggol sa kanilang sarili, ang malaking epekto ay nagpatamba pa rin sa grupo ng mga tao pabalik ng kalahating metro. Hindi nagpakita ng takot ang sagong nakasuot ng puti, sa halip, siya ay nagkaroon ng isang mahinang ngiti sa kanyang mukha. Bakit? Did I mention your sore spot? Haha, pero ito ang totoo, mahinang tumawa ang sagong nakaputing damit, dahil senior ka sa angkan ng demonyo, bakit hindi tayo mag-chat? Ano ang dapat kong pag-usapan sa iyo, langgam? Ang iyong kamahalan ay may namumukod tanging kakayahan, walang pag-aalinlangan tungkol dito, gayunpaman, malinaw na malinaw sa amin ang iyong kasalukuyang kalagayan, at ikaw mismo ay nakakaalam nito. Naniniwala ako na ang iyong kamahalan ay magiging lubhang nalulumbay, kung tutuusin, ang tinatawag na dragon ay nakulong sa isang mababaw na lawa at dinadaya ng isang hipon. Ngumiti ang espesyal na sagong puti at nagpatuloy, sa totoo lang, kung ako sa iyo, kailangan kong sabihin ito. Pagkarinig nito, malamig na sumangot ang halimaw, and, stop beating around the bush, just say what you want to say. Ang sabi ng sagong nakaputing damit, para sabihin ito, syempre kailangan mong bawiin ang iyong lakas, ngunit sa paghusga sa kasalukuyang sitwasyon, kung patuloy kang lalaban sa amin, natatakot ako na hindi lamang ikaw ay hindi makakabawi ng iyong lakas, ngunit ikaw ay mamamatay sa proseso. Oo, hindi maiiwasang maranasan namin ang mabibigat na casualty sa proseso ng pagharap sa inyo, total mas malaki pa sa kabayo ang mga tinatawag na payat na kamelyo, kahit ang lakas mo ngayon, madali lang kaming makitungo, pero gaya nga ng sabi mo, kami naman, langgam lang sila, maraming tao sa mundong ito, at hindi nakakaawa ang mamatay. Ngunit paano ka, kamahalan? Sa 10,000 taon na ito, hindi. Natatakot ako na sa milyon-milyong taon, maaaring walang taong katulad mo, namatay ka ng ganito, at namatay ka sa kamay ng isang grupo ng mga hindi kilalang tao na tulad namin, hindi mo ba nararamdaman na ito ay isang awa? I don't think this is your true meaning of not being guaranteed your stay at night, right? Malamig na sumangot ang halimaw, and, sinusubukan mo ba akong sumuko? Your Majesty has misunderstood, although I do mean to persuade you to surrender. You should not understand it this way. To be precise, we want to submit to your command. O, mas tumpak, lahat ay nagtutulungan. Kami pa rin ang aming organisasyon, at hindi ka namin kaaway, ngunit ang aming marangal na Panginoon, at walang iba. Bagamat hindi kami direktang tatanggap ng mga order mula sa iyo sa hinaharap, ang bawat salita na sasabihin mo ay dapat na napakabigat. Susubukan namin ang aming makakaya upang matugunan ang alinman sa iyong mga kahilingan at pangangailangan.
Mayroon lang kaming dalawang layunin, ang isa ay pagsilbihan ka ng maayos, at ang isa ay upang matulungan kang bumalik sa iyong pinakamataas na estado sa lalong madaling panahon. Ang kinabukasan ng angkan ng demonyo ay muling sasailalim sa iyong kontrol, at ang lahat sa angkan ng demonyo ay muling maririnig ang iyong pangalan at kapangyarihan, na lumilikha ng iyong maalamat na pangalan na tatagal magpakailanman. Napakatalino talaga ng Special Envoy in White, may utak siya at napakadaldal din, sa katunayan, ito ay malinaw na isang alon ng panghihikayat na sumuko, ngunit sa kanyang bibig, ito ay nagiging isang ganap na naiibang pag-uugali. Ang pag-uugaling ito ay direktang nagbibigay kasiyahan sa kawalang kabuluhan ng halimaw. Sa katagalan, ito ay talagang kapaki-pakinabang at hindi nakakapinsala sa mga halimaw. Pagkatapos ng lahat, walang mga karagdagang kondisyon para sa mga halimaw sa buong proseso, ngunit hindi mabilang na mga benepisyo lamang sa mga halimaw. Para sa mga halimaw, wala talagang dahilan para tumanggi. Not to mention other things, you little kids' words are quite pleasing to the ears. For a moment, it seems that I really can't refuse you. Hindi na talaga kasing harsh ang tono ng halimaw gaya ng dati. Ngumiti ng mahina ang Special Envoy in White. I'm not trying to make you happy with my retorika. I'm just stating the facts. Ang angkan ng demonyo ay palaging walang Panginoon, kaya't ngayon ang angkan ng demonyo ay nasa kaguluhan. Pinigilan tayo ng gitnang kapatagan ng mga tao sa dulong hilaga na ito, at dumaranas ng matinding lamig sa loob ng maraming taon. Kailangan natin ng Panginoon. We have our own forces. Siyempre yung iba may puwersa din ng ibang tao. Everyone is vying for the last position, but I believe that you are the real chosen one. Ikaw lang ang makakapagbalik sa amin sa kaluwalhatian ng angkan ng demonyo. So, hindi mo naman talaga kailangan. It's just for a mere Han Sanchen. He himself is not a member of our demon clan, he has always been against our demon clan. Hindi ko alam kung bakit mo siya kasama, pero ang kailangan kong ipaliwanag ay hindi kanya dapat kaibiganin ngayon, di ba? So, once you gain momentum in the future, will he allow you to rise with peace of mind? I don't think so. Sa isang pangungusap, naantig pa rin ang puso ng halimaw. Kahit na ang kanyang relasyon kay Han Sanchen ay bumuti na ngayon, at si Han Sanchen ay nakakuha ng kanyang pagkilala sa pamamagitan ng kanyang pagganap, ito ay ganoon pa rin. Si Han Sanchen ay isang kaaway ng Diablo, kaya sa kabuuan ang lahat ay laging palaban. Isang araw, haharapin niya si Han Sanchen. Sa makatuwid, sa isang kahulugan, ang sinabi ng puting sugo ay may katuturan. Nang makitang hindi nagsasalita ang halimaw, ang sagong nakaputing damit ay biglang naging mas kumpiyansa, kami ay palaging kapareho mo, kahit na ang mga belang buto ay magkadugtong pa. Imposibleng marami kaming masamang iniisip sa'yo, pare-pareho lang palagi ang mga layunin natin. May sense ang sinabi mo, tumango ang halimaw. Yes, so why risk your life for Han Sanchen? Anong resulta ang makukuha mo? So what if manalo ka? I think Han Sanchen will have to deal with you sooner or later. Kung matatalo ka, masisira ang kabayanihan mo sa amin na mga junior, ang pinakamahalaga ay baka habang buhay mong tiisin ang kahihiyan, isa kang taksil sa angkan ng demonyo at iuukit sa haligi ng kahihiyan magpakailanman. To be honest, I am very unworthy of you. Pero iba kung susundin mo kami, kung payag ka, susuportahan ka namin at ang kapangyarihan namin ang magiging katulong mo, balang araw sa hinaharap, kapag naayos na ang mundo, ikaw ang magiging emperador at kami ang magiging basalyong hari. Kung ayaw mo, you can set up your own branch, kahit kalaban ka namin, in the final analysis, hahatiin lang natin ang mundo mga demonyo. Laging nabubulok ang karne sa sarili nating palayok. At, gustuhin mo man o hindi, isang bagay ang sigurado, iyon ay, nandyan pa rin ang iyong reputasyon at nandoon pa rin ang iyong prestige. Nandoon pa rin ang katayuan na ginugol ng iyong hinalinhan sa loob ng maraming taon. Ngumiti ng mahina ang halimaw, akala ko magaling magsalita si Han Sanchen, ngunit ang hindi ko inaasahan ay hindi ka naman masama. Aaminin kong naantig ako sa iyong mga salita. Ito talaga ang pinakatotoong kaisipan sa puso ng halimaw. Sa isang tiyak na antas, talagang mahirap para sa kanya na tanggihan ang mga kondisyon na iminungkahi ng puting sugo. Hindi na nagsalita ang halimaw, ngunit hindi rin siya pinilit ng sagong nakaputi. At least,
Matapos makipaglaban hanggang ngayon, naniwala siyang nagsasabi ng totoo ang halimaw, ngayon na siya ay inilipat, ang lahat ay gumagalaw patungo sa isang magandang sitwasyon. Wow! Biglang lumakas ang ulan ng dugo. Ngumiti ang envoy in white, ibig sabihin ay mas magkakaroon pa siya ng oras para hintayin siya na makapagdesisyon. Hangin na ang ulan, may-ari. Sa lupa, nagmamadaling sabi ng nasasakupan. Tumingin sa langit ang may-ari ng nayon at dahan-daang tumango. Pero walang ginawa sa langit ang special envoy in white, bakit hangin na naman ang ulan? Nakikipag-ayos siya sa kalaban, kahit na siya ay malayo at hindi marinig kung ano ang sinasabi sa itaas, ang may-ari ng nayon ay karaniwang maaaring sabihin kung ano ang ginagawa sa itaas sa pamamagitan ng form sa itaas. Ang pagsupil sa mga tropa ng kalaban ng walang pakikipaglaban ay ang pinakamahusay na diskarte. Pero, after the fight has ended like this, pwede pa bang pumayag yung kabilang partido? Tanong ng nasasakupan na may pag-aalala at pagdududa. Malumanay na ngumiti ang may-ari ng nayon at umiling, hindi ko rin alam, ngunit kung maaari nating pigilan ang pagulan ng dugo, hindi bababa sa ito ay nangangahulugan na ang sitwasyon sa itaas ay pabor sa atin. Manood ka pa. Ang may-ari ng nayon ay palaging nagtitiwala sa kakayahan ng espesyal na sugo na puti, kung hindi, kung ang Han San Chen ay napapalibutan ng dagat ng dugo, ang may-ari ay hindi papayag na magbigay ng utos sa espesyal na sugo na nakaputi. Hindi banggitin ang envoy in white na naniniwala pa rin ng walang kondisyon pagkatapos ng pagkatalo sa dagat ng dugo, kahit na inatake si Zhu ang nainang ulan ng dugo, nanatili siyang matatag. Ang sagong nakaputi ay may kakayahan at sapat na matalino. Kung talagang makukumbansi ng special envoy in white ang kalaban na sumuko, ito ay talagang isang malaking tagumpay, hindi lang mababawasan ang ating pagkatalo, ngunit ang pinakamahalaga ay napakalakas ng halimaw, magkakaroon tayo ng isa pang general sa hinaharap. Ngumiti ang may-ari at tumango, oo, ganyan talaga. Kahit na ang halimaw ay mananatiling neutral sa huli, siya ang palaging magiging kapangyarihan ng mga demonyo, ang pinakamahalagang bagay ay ang pagiging neutral nito ay hindi magiging ganap na neutral. Dahil kumpara sa mga natatag na puwersa ay nakipag-negotiate na siya sa kanila kaya mas makakatulong siya sa kanyang panig. Ito ay lahat ng mga benepisyo. Sa langit, hindi pa rin kumibo ang halimaw, ngunit ang sagong nakaputi ay lubos na umaasa mula sa ulan ng dugo. Biglang ngumiti ang halimaw, hindi ka ba natatakot na may gawin ako sa iyo pagkatapos kong sumuko? Kamahalan, ang ibig mong sabihin ay magpanggap na sumuko. Nakangiting sabi ng envoy in white. Ngumiti ang halimaw at tumango, oo, pagdating ng panahon ay relax mo ang iyong pagbabantay, kung bigla kitang atakihin at papatayin, maaaring hindi masyadong maganda ang iyong sitwasyon. What your majesty said is indeed reasonable, however, I am not afraid. Oh, nagdududang tanong ng halimaw. Because I believe that your majesty will not use such despicable and inferior ways, at least for your status and identity. You are disdainful, confident na sabi ng sagong nakaputing damit. Patungkol sa puntong ito, lubos pa rin ang tiwala ng sagong nakasuot ng puti sa halimaw, sa status niya, talagang naniniwala siya na hindi nito kayang gawin ang mga ganoong masamang bagay. Ngumiti ang halimaw at tumango, dahil malaki ang tiwala mo sa akin, maipapangako ko sa iyo na hinding-hindi ako gagawa ng mga ganitong palihim na bagay sa iyo. Kung gayon ang ibig sabihin ng iyong kamahalan ay payag ka na. Pinutol ng halimaw ang sagong nakaputing damit at sinabi, hindi ko pa napagdesisyonan kung tatanggapin ang iyong opinyon, ngunit maaari nating isaalang-alang ang bagay na ito at muling pag-usapan ito. Pagkarinig nito, ang sagong nakasuot ng puti ay medyo nabigo, ngunit hindi lubos na nabigo. Hindi bababasa, mula sa isang tiyak na pananaw, hindi siya tinanggihan ng halimaw, na nangangahulugang mayroon pa ring puwang para sa negosasyon. Iniisip ito, mabilis na sabi ng special envoy in white, okay, paano kung bababa tayo at mag-usap mamaya? Malamig na ngumiti ang halimaw, at sa sumunod na segundo, ang lahat ng pulang dugo na sapot ay muling nagningning ng napakaliwanag. Pagkaraang mawala ang liwanag, isang pulang figure ang nakatayo sa hindi kalayuan sa harap ng sagong nakaputing damit. Walang mga tampok sa mukha, tanging ang mga limbs ng isang katawan ng tao. Pwede tayong mag-chat, sabi ng halimaw. Then please wait for a moment. I will inform the owner of my village. At the same time,
I will make some preparations and find a place for us to chat, sabi ng sagong nakaputing damit. Bahagyang tumango ang halimaw, go. Tumango ang sagong nakaputing damit sa 8 gwardya sa paligid niya, at sa sumunod na segundo, lumipad siya pababa kasama ang 8 gwardya. Hindi alam ng may-ari ng nayon ang tiyak na sitwasyon sa ibaba, ngunit labis pa rin siyang nataranta nang makita niya ang sugo na may puting damit na bumaba kasama ang 8 gwardya. Pagkalapag niya ay dali-dali siyang sinalubong ng may-ari ng nayon, Bai, ano ang nangyayari sa itaas? Bakit bigla kang nagpababa ng mga tao? Ang espesyal na sagong nakaputi ay nagtagal at sinabi sa may-ari ng nayon ang lahat ng kanyang napag-usapan. Seryoso, nang marinig ng may-ari ng nayon ang balita, halatang tuwang-tuwa siya at nagningning ang mga mata. Kung ang bagay na ito ay maaaring umabot sa puntong ito, ang kanyang sikat na tindahan ay makakakuha pa rin ng isang malaking kredito sa huli. Seryoso, masayang sinabi rin ng espesyal na sugo na nakaputi, ibinaba ko ang mga tao. Una, para iparating sa kanya ang hudyat na may tiwala kami sa kanya, at pangalawa, sabihin sa iyo ang balitang ito para makita mo kung gusto mo siyang makausap. Ang may-ari ng nayon ay mahinang ngumiti, itinaas ang kanyang mga mata sa langit, tumingin sa pulang figure, at tumango, syempre. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!